Personal pa ba sa atin yung pagsisimba o nakagawian na lang natin? Personal ba ito o nakasanayan mo na lang na kapag ka-birthday mo o pag may hinihiling ka sa Panginoon, sisimba ka? Personal pa ba? O nakagawian na lang, nakasanayan na lang? Sabi nga, baka trabaho na lang, walang personalan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa taingan nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbutong hininga. At sinabi nito, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, lalo naman silang nagpapamalita nito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Pagbati Father natin Franz. sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Alam po ninyo, merong kasabihan sa Tagalog na madalas po nating naririnig. Trabaho lang, walang personalan. Pero narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na kapag si Jesus ay nagtrabaho, personal. May personal touch. Sobrang personal na hindi nais ipangalandakan ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Bagamat maraming taong naroroon, ang ginawa niya ay tinawag niya yung may sakit, iginilid niya, at nung silang dalawa na lang, hindi pa natapos doon yung kanyang pagiging personal, yung paraan ng kanyang pagpapagaling. Hinipo niya ang tainga nito at lumura, hinawakan yung dila. Kung kayo, ang taong may sakit, papayag ba kayong basta-basta na lang hawakan yung mukha nyo? Papayag ba kayong lawayan kayo sa dila? Di ba sabihin natin, kadiri naman yon? Pero alam ninyo, yung ginawa ni Jesus ay paalala na kung paano tayo ginawa ng Diyos. Tandaan ninyo na lahat ng bagay sa mundo, lahat ng sangnilikha ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa. Lahat ng iyan, salita lang ang ginamit ng Diyos. Pero nang likhain ng Diyos ang tao, naputikan ang kanyang mga kamay. Nung ginawa niya tayo, naging napaka-personal niya. At kung paanong si Jesus ay nagbuntong hininga sa langit, tayo nung nilikha ng Diyos ay hiningahan din niya sa pamamagitan ng hiningahan niya tayo sa ating mga ilong. Napaka-personal ng Diyos sa atin.
At ang tanong, tayo, gaano ba ka-personal sa Kanya? How personal are we in our relationship with the Lord? O nagiging casual na lang din ang relasyon natin sa Kanya? Pupunta sa simbahan dahil kailangan obligasyong magsimba pag araw ng linggo. O yung mga nagsisimba naman ng ordinaryong araw, personal pa ba sa atin yung pagsisimba o nakagawian na lang natin? Personal ba ito o nakasanayan mo na lang na kapag ka-birthday mo o pag may hinihiling ka sa Panginoon, sisimba ka? Personal pa ba? O nakagawian na lang, nakasanayan na lang? Sabi nga, baka trabaho na lang, walang personalan. Minamahal ko mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon na kung nais nating maranasan ang kagalingan at ang bagong buhay na idinudulot ng Panginoon, gawin nating personal ang anumang mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Kung magiging personal lang sa atin, halimbawa na, hindi lang yung pagsisimba, hindi lang yung pagdarasal, kundi yung mga gawain nating ordinaryo sa araw-araw. Halimbawa, yung pagtatrabaho mo, kung magiging personal yan sa'yo, papupurihan mo ang Panginoon. Bakit? Malalakipan mo ng pagmamahal ang anumang ginagawa mo. Anumang lulutuin mo, sasarap yan. At lahat ng makakakain yan, mabe-bless. Amen? Pagka ginagawa mo ng very personal ang isang bagay, tandaan mo, hindi lang ikaw ang nakikinabang. Yung mga tao na nakakaranas ng pinagtrabahuhan mo ng personal, mabe-bless. Makakaramdam ng ginhawa, makakaramdam ng kasiyahan. Kaya, napakaganda na sa lahat ng gagawin natin itong personal. Ang ibig sabihin ng trabaho lang walang personalan ay maging professional. Maging professional. Ibig sabihin, gawin ng maayos ang gawain. Huwag mapipikon ka agad kapag ka pinupuna. Huwag maiinis ka agad kapag may kailangang itama sa ginagawa. Dahil yung pagtatama, yun hindi personalan, hindi dapat ikasama ng loob mo kasi trabaho natin na itama ang isa't isa. Pero tingnan ninyo, kung personal din naman yung pamamaraan natin, ibig sabihin, hindi mo ipapahiya yung tao, kaya ng narinig natin sa Ebanghelyo, ihihiwalay mo siya at kakausapin mo ng sarilinan, personal, hindi rin naman magagalit yung tao sa iyo Ang nakakapikon, ang nakakainis, yung ipapahiya mo siya. Yun yung hindi magandang ibig sabihin ng personalan. Kaya minamahal ko mga kapatid, anumang gawain, gawin natin ng personal. Ibig sabihin, lakipan natin ang puso. O yung tinatawag na intentionality. Gustuhin talaga natin. Hindi yung nakasanayan lang, hindi yung napag-utusan lang, hindi yung nauobliga ka lang. Hindi pwedeng walang personalan, yung trabaho o yung gawain, gawin mo ng personal. Kaya, panghuli, pakinggan natin yung sinabi ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man, itong naranasan ninyong kabutihan. Kasi maraming mga tao, kaya hindi nila nararamdaman na personal ang Diyos sa kanila. Kasi kapag ka nakaranas ng blessing, i-announce ka agad, post ka agad, feeling blessed. Wala namang masamang mag-post. Pero ang tanong, yung bang pinopost mo, nanamnam mo na bago mo i-post? Ipinaparanas sa iyo ng Diyos ang mga mabubuting bagay para personal mo itong namnamin. Hindi mo obligasyon na ipagkalat sa ibang tao kung ano yung blessing na yan. Kaya hindi minsan nagsisink in na blessing pala yun kasi nga madaldal ka. Kasi nga maingay ka. Kasi nga bago mo pa ma-realize na blessing yung isang bagay, nauna ka pang nag-post kaysa nagpasalamat sa puso mo. Kaya sa misang ito, sana maalala natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Paano naging personal ang Diyos sa atin?
At bago tayo magsalita kahit kanino, hayaan muna nating mag-sink in sa atin yung kabutihang ito ng Panginoon. At panguli, sa lahat ng bagay natin makita na kung paanong naging personal ang Diyos sa pakikitungo sa atin, ganun din tayo maging personal sa pakikitungo sa Kanya at gayon din sa ating kapwa-tao. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.